Just Call Me Crescent mula po sa Cebu City. Ibabahagi ko lamang po sa inyo ang mga kaganapan nung ako ay nag-i-stay pa lamang sa Pilipinas. Ako nga po pala ay currently naririto na sa Australia. Ito po ay may kaugnayan sa mga karanasan ko sa sleepwalking at sleep paralysis. Just to give you a little background, noong elementarya ko pa lamang, marami na po akong nadidinig mula sa mga magulang ko na ako po ay nag-i-sleepwalk. May times daw po na nakikita nila akong lumalakad at lumalabas sa room nang hindi man lang nababangga sa door at talagang maayos ko pa daw pong napipihit yung doorknob para makalabas ng tuluyan. May pagkakataon din na nakikita nila akong nasa hagdanan na at sumasandal-sandal lamang daw doon. Pero there's this one time na nanghilakbot talaga ang mama ko sa kanyang na-witness. Grade 4 na po ako nang maganap ito. Nung time na mangyari ito ay pumunta kami sa bahay ng auntie ko at nag-sleep over kami doon kasama ng dalawang brothers ko at sina mama at papa. Kadalasan kapag kami po'y nakiki-sleep over kina auntie, sa living room na po kami naglalatag ng extra mattresses since malaki talaga ang space. Konting lakad mula po sa living room, gawing left ay kitchen na at meron namang pinto na papalabas na sa likurang bahagi ng bahay ni na auntie. Yung likod na bahagi ng bahay ay napakarami pong puno. Makakapal din po doon yung mga talahib at mga matataas na damo. So back to the story. Habang tulog na po kaming lahat sa living room, nagising daw si mama ng madaling araw dahil napansin niyang wala na raw ako sa kanyang tabi. Since naka-off yung ilaw, hinanap niya ako hanggang sa napansin niyang nakaawang yung door na naroroon sa likurang bahagi ng bahay ni na auntie. Nakita daw po niya ako doon na nakaupo sa sahig sa labas ng pinto at may itinuturo sa puno na hindi ko alam kung sampalok yata yun. Nagsasalita daw ako habang may itinuturo at nakapikit daw ako sa red all throughout habang may tinuturo at animoy may kinakausap. Tiningnan ni mama yung direksyon ng itinuturo kong puno, kaso makakapal na dahon lamang ang naroroon. Kinilabutan si mama dahil makailang saglit pa'y sobrang lakas daw ng hangin ang halos nagpasayaw hindi lang sa dahon kundi sa sanga ng puno. Dali-dali daw akong ginising ni mama at inalalayan pabalik sa loob ng bahay. Ikwinento niya ang lahat ng iyon kinabukasan sa akin kasi wala talaga akong maalala sa mga nangyari o detalye man lang sa mga kinikwento ni mama. Ang sinabi na lamang niya sa akin, wag na lamang daw akong maglalaro ng maghapon lalo na kapag sasapit na ang gabi. Matulog na lamang daw ako ng maaga. Ito namang ikalawang kwentong ito ay naganap nung high school na ako. Natatandaan ko noon na half day kami at ang schedule ng klase ko ay mula alas 6:30 ng umaga hanggang alas 12:30 na ng tanghali. So pagka-uwi ko talaga ay natulog ako agad dahil most of the time, especially kapag ganoon ang schedule ko, bukod sa sobrang pagod ay maaga talaga akong nagigising. Tamang pambawi doon sa aga ng gising kong iyon. One time, nang ako po ay nakatulog around 1 p.m.
At since yung house namin from school ay literal na walking distance lamang, nahimbing ako ng pagkakatulog nun until na naghinip ako na parang may nakapatong sa akin na babaeng nakasuot ng kulay puti at hindi lamang yun, nararamdaman ko ang paghigpit ng kanyang kamay at animoy sinasakal na ako. Tulad ng ilang mga kwentong sleep paralysis, totoo pala na kahit naisin mong sumigaw o gumalaw ay hindi mo magagawa talaga. Sinasakal niya po ako hanggang sa nararamdaman ko na lamang na parang naglalaho siya ng kaunti kahit nakasakal pa rin ang kanyang kamay sa leeg ko. Unti-unti habang siya'y nag-fade away ay naimumulat ko na ang aking mga mata. Like literal na slowly opening my eyes and slowly na nagdi-disappear siya into thin air. Ganun na ganun yung nangyari. Na-realize ko na lamang that time na maaaring ang dahilan ba't ako unti-unting nagising ay dahil pala sa mahihinang tapik ng brother ko since napansin daw niya na parang uneasy ako at kumukunot ang noo while natutulog. Up until now, hindi ako sigurado kung panaginip nga lang ba iyon o totoong may kaluluwang dumalaw sa akin para ako ay sakalin. Magtungo tayo nung college na ako. Kakauwi ko lamang after a long tiring day, samahan pa ng sobrang intense ng pag-aagawan ng jeep sa commute. Kaya sobra talagang nakakapagod at napasalampak agad ako sa kama pag uwi. Narinig ko na nagsalita si mama na kumain daw muna ako bago matulog. Pero sabi ko, iidlip muna ako kasi bagsak na talaga ang mata ko. So ayun na nga ang nangyari. Nakatulog na nga ako at sa panaginip ko, yung setting ay yung aking kwarto mismo. Tulog ako sa panaginip. Nakita ko na naman si Red, yung babaeng nakaputi na una nang bumisita at sumakal sa akin. This time, nakaupo siya sa chair malapit sa pintuan ng room ko. Doon sa loob ng panaginip ko, umaatras ako sa pagkakahiga habang nakaupo lang yung babaeng nakaputi. Hindi ko talaga maaninag yung mukha niya kasi ang hahaba ng buhok niyang kulay itim at iyon ang tumatakip sa kanyang mukha. Tulad ng unang sleep paralysis experience ko, naisin ko mang sumigaw at tumakbo pero hindi ko talaga magawa. Hanggang sa nagising na lamang ako sa tapik ni mama at paggising ko, otomatikong chinek ko kaagad yung chair na malapit sa pintuan kaso wala po talagang nakaupo doon. Hanggang sa ngayon ay hiwaga pa rin sa akin kung meron bang koneksyon ang sleepwalking at ang sleep paralysis incidents ko. Namumutawi pa rin ang tanong sa kung sino yung babaeng palaging nasa panaginip ko. Nalimutan ko nga palang i-mention si Red na yung house namin noon ay dating paanakan daw bago kami tuluyang nakalipat. Bakit din kaya sa tuwing nagkaka-sleep paralysis ako sa bahay namin na iyon ay palaging naroroon siya? Pasensya na po kung medyo magulo since ito po yung first time ko na mag-share ng kwento. At susulitin ko na rin po ang pagkakataon para maisama ito sa isang compilation. Ang istorya namang ito ay nangyari sa akin nung ako ay grade 5 pa lamang. Back then, I am not the type of girl na marunong mag-fight back or let's just say, stand for what she thinks is the right thing to do. Coward, ika nga. Duwag kung duwag na matatawag.
Basta't hinahayaan ko na lamang yung ibang nambubuli sa akin na i-consume ako. One day around 5:30 ng hapon, saktong cleaners po kami nun, and as usual, mga cleaners natitira na lamang sa classroom habang the rest of the students ay naroroon na sa labas habang hinihintay ang kung sino mang sundo o magpipick up sa kanila doon. Ako po yung leader sa cleaners, so I have to make sure na lahat ng chairs at lalong-lalo na yung table ng aming teacher ay ayos na ayos bago po kami umalis sa classroom. Naabutan ako ng classmates ko na girls and they took my bag. I think 4 sila that time. At syempre dahil elementary, yung bag ko noon ay digulong. So mabilis lang nila na i-drag away mula sa room, and then the next thing I know, nasa dulong classroom na nila ipinasok yung bag ko. Madilim nung time na to at walang ilaw sa ibang classrooms, especially doon sa kung saan nila ipinasok yung bag ko. Itago natin sa pangalang Dora, yung first girl na classmate ko, habang yung second girl ay si Boots. Ayoko na lamang po silang pangalanan kasi wala naman silang masyadong ganap sa storyng ito. Basta't I went straight to Dora and asked her nasaan yung bag ko, at sinabi kong hindi nakakatawa yung joke nila. Meron pa naman kasi akong phobia sa darkness kaya talagang naiinis ako. Ang sabi ni Dora, "Ayun, kunin mo, nasa loob." At sinagot ko naman siya ng, "Ba't yun naman kinuha? Wala naman akong ginagawa sa inyo ah." And this time si Boots ang sumagot, "Kunin mo na lang kasi." So ayun nga, no choice. Pumasok ako sa classroom na yun. Nung nasa loob na ako, bigla-bigla ay sinaraduhan ako ng pinto nung 2 babaeng iyon. I was so furious and knocked the door back countless of times kasi hindi nila binubuksan. Nadinig ko pa nga si Dora na pakanta-kanta nung Ili-ili, Tulog Anay, na alam kong kanta ng White Lady noon. Nagsimula na akong umiyak hanggang sa makarinig nga ako ng pagtawa nila ng malakas mula sa likuran ng pinto. I closed my eyes and sat on my heels, crying and crying dahil takot na takot ako. Hanggang sa marahan ko pong iniangat ang aking ulo at minulat ang aking mga mata. Nagsisi ako sa ginawa kong iyon. Kung bakit si Red, dahil napansin kong may white figure sa dulo ng classroom at alam kong hindi lamang iyon refleksyon ng ilaw dahil una sa lahat walang ilaw talagang pumapasok at ang dilim-dilim. Malinaw ang aking mata nung time na iyon at alam kong may mahaba at puting telang suot yung nakatayo na naroroon sa dulo. Imposible namang kasabwat iyon ng mga bully kong kaklase kasi nga takot din yung mga yun sa dilim. Nagpanik ako kaya talagang nilakasan ko ang pag-knock sa door. As in sobrang lakas at ilang beses kong sinasabi na palabasin na nila ako. Ramdam na ramdam ko habang ako ay nasa loob ng classroom noon, Sir Red, na biglang nag-iba ang lamig o temperatura. Alam kong nasa likuran ko na yung nilalang na iyon. Alam kong papalapit ng papalapit kaya gayon din ang lakas ng kabog ng dibdib ko. I didn't bother looking back at baka mahimatay ako sa muling makikita ko. And then a few seconds after, binuksan na ng mga bully kong kaklase yung door at talagang iyak ako ng iyak habang sinasabi sa kanila na may nakita ako. Nagtakbuhan sila at maging ako ay tumakbo rin ng ubod bilis para makalayo lamang sa classroom. Hindi ko nga din po alam kung paano ko rin nabuhat
yung bag kong tigulong. Kapag naiisip ko nga iyon, Sir Red, andun ako sa thought na ako pa nga yung nabully pero ako pa ang nakakita ng multo. Unfair yung multo. Kasi bakit hindi siya magpakita sa mga bully? At nang sa ganun ay magtino ang mga ito. Para bang kinampihan niya pa nga ang mga ito kaya naiinis ako kapag naaalala ko. By the way, sana po ay na-enjoy ninyo ang kwentong ito. Tunay po na naganap sa akin to. Once again, more power and more stories to tell. Team Hilakbot, Team Sindak at kahit po sa Team Red Diaries. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Faye. By the way, Kuya Red, recently lamang po akong nag-start na makapakinig sa inyo pero sobrang nag-e-enjoy talaga ako. Ito po ang nagtulak sa akin para ibahagi rin sa inyong Sindak Short Stories YouTube channel ang ilan sa mga nangyari sa aking hindi maipaliwanag nung ako ay high school pa lamang. Na-diagnose po ako noon na nagde-develop na yung insomnia. Takot na takot talaga ako na matulog agad sa tuwing kumakagat ang dilim dahil parati po kong binabangungot. At maniwala kayo sa hindi, ito ay may kinalaman sa Santo Niño namin sa bahay. Noong bata pa ako, parati po kaming inuutusan ng mama ko na linisan at kung sipag-sipagin daw kami, paliguan namin si Niño. Ginagawa namin ito sa tuwing kami po ay nagje-general cleaning ng aming bahay at madalas kasi kinakapitan din ang damit nito ng mga alikabok. Itinanim kasi ni mama sa isipan namin na kapatid daw namin na bunso si Santo Niño. Kung kaya't dati, kinakausap pa namin siya at binibihisan pa ng aking kapatid na bunso. Hindi ko na pumatandaan kung kailan yung huling beses na nalinisan o nabihisan namin ang Santo Niño namin. Pero nung high school na po ako, natatandaan ko na nawala na yung isang mata ni Niño namin dahil nahulog kasi ito. So backstory, Roman Catholic po kami pero hindi naman po kami gaanong nagsisimba. Since hindi rin naman po stricto yung mga magulang namin pagdating sa religion. Pagtungtong ko ng high school, nakakasalamuha ko na ang iba't ibang mga tao. Mga kaklase, ibang schoolmates at maging mga guro na born again Christians na nagsishare sa amin ng mga natututunan nila sa kani-kanilang mga church. Doon po namulat ang mata ko sa mga aral ng Biblia at isa na nga po doon ang tungkol sa second commandment ng Diyos na huwag sasamba o lilikha ng mga imahe o kaya na may rebulto ng Diyos. Disclaimer lamang po para hindi naman masyadong insensitive. Hindi ko po kinokondena ang paniniwalang Katoliko dahil ako ay changed person na. Kasi nung time na iyon, naniniwala ako na talagang hindi okay yung paglalagay ng mga rebulto o yung mga santo-santo sa bahay namin. Pero hindi ko na lamang po ito kwinestyon alang-alang na po sa aking mga magulang. Isang araw, natulog ako sa kwarto namin pero mga alanganing oras na ng hapon. Doon po sa aking pagkakatulog ay hindi ko aakalain na merong isang masamang panaginip ang sa akin ay lulukob. Ito ang siya ring nagpabago ng paniniwala ko tungkol sa mga santo-santo ninyo
at iba pang ribulto ng simbahang Katoliko. Ang senaryo ay nasa bahay raw namin yung mga kaklase ko noon. Nakita ko silang nagkukumpulan sa kwarto namin at parang nag-uusap-usap. Lumapit ako sa kanila kasi mukhang natatakot sila at ayaw lamang nila itong sabihin o ipahalata sa akin. Sunong nilapitan ko na sila. Ang sabi ng president namin sa classroom, "Tignan mo yung Santo Niño ninyo oh, nakatingin sa atin." Kaya nilapitan ko po ito at nakita ko po na yung Santo Niño talaga, Sir Red, ay parang gumagalaw ang mga mata. Para bang nagsa-side eye talaga sa amin at lumalawak ang ngiti niya. Bigla ding nag-iba ang buhok nito at biglang nag-iba ang itsura. Naging si Mama Mary ito at karga-karga na si Niño, tas bigla na lang babalik sa pagiging Santo Niño. Basta ganun yung nakita ko na parang transformation niya at kung sa totoong buhay na ganap ay talagang napaka-weirdo. Sa sobrang takot ko po sa panaginip ko, ang ginawa ko po para matigil ito ay tinaga ko po si Santo Niño at nahati ang katawan nito sa dalawa. Nakita ko pa nga po kung paano tumalsik yung parte ng ulo niya at kaliwang braso. Kinuha ko yung ulo niya pero bigla po siyang nagdugo. Matapos nun ay umapoy sa kamay ko. Sa takot ko po, naihagis ko sa labas ng pinto namin yung ulo ng Santo Niño. Pinuntahan namin si Mama at yung mga tita ko sa aming sala. Doon na ako nangaral sa kanila tungkol sa pagbili ng mga santo. Sinabi ko na hindi ito nakabubuti. Labag ito sa utos ng Panginoong Diyos. Habang sinisigawan ko sila, napatingin naman ako sa pinto namin at nakita ko na yung Santo Niño na hinagis ko ay bigla na lamang pong nag-iba ang itsura. Naging imahe na po ito ni Jesus na naka-crucify pero yung ulo at kaliwang kamay lamang niya. Patuloy ito sa pagdurugo ngunit hinihila nito ang sarili papunta sa akin gamit ang natitira nitong braso. As in yung parang ganun sa mga horror movies, Sir Red, na talagang lumalapit sa iyo kahit yung isang bahagi na lamang ng katawan nung isang nilalang na nakakatakot ang natitira. Dahil sa labis na sindak, napabangon ako bigla. Pawis na pawis ako at hingal na hingal. Napatingin ako sa aming orasan at 7 PM na iyon. Lumabas ako agad sa kwarto dahil naroroon yung Santo Niño namin at pagdating ko sa sala, napaisip ako ng matagal. Doon ay may na-realize ako. Hanggang sa sumapit ang kinabukasan, nilagnat ako. Hindi ko alam kung may connection ito sa napanaginipan ko pero malaki ang kutob ko na meron. Marami pa po akong mga panaginip at mga sleep paralysis cases na kung saan involved itong rebulto ng Santo Niño namin. Paminsan ay humahabol ito sa akin. May ilang mga panaginip naman na kinakausap daw niya ako. Madalas nakikita ko rin siya sa panaginip na bulok-bulok ang ngipin at naninilaw. Sobrang sama din ng ugali nung ibang napapanaginipan kong Santo Niño at yung mga sinasabi niya ay talagang hindi mo aakalain na nababanggit o namumutawi sa bibig ng mismong Santo Niño. Dahil doon, natatakot na ako na matulog dahil palagi na po akong nai-sleep paralysis. Naranasan ko rin po na makita ang sarili ko habang mahimbing na natutulog. Pero thankfully, nagigising naman ako. Natigil lamang ang mga bangungot na ito tungkol kay Niño nang nawala na po siya sa bahay namin
Ito po'y naganap nang magpa-renovate na po kami. Ang sabi ni Mama ay pinamigay na raw niya ito sa kapitbahay namin nung kami ay naglipat ng mga gamit bago ayusin yung bahay. Hanggang sa naikwento ko na rin ito sa mga kakilala ko. Ang sabi ng katrabaho ko na tumira sa kumbento, baka raw po demonic entity yung napapanaginipan ko na Santo Niño dahil isang senyales umano ay yung nakita kong bulok at naninilaw ng ngipin niya sa panaginip ko. Sabi rin ng pastor na kakilala ko, madalas daw po kasing nakaka-attract ng mga masasamang espiritu ang mga imahen. Hindi lamang ito, kundi maging mga manika o kahit ano pa mang mga stuffed toys. Lalong-lalo na ang mga ribultong gawa ng tao. Isa rin daw sa factor ay kung negative ang energy ng isang lugar ay doon sila mas lalong naeengganyo, lalo yung mga masasamang espiritu at namamagnet sila sa isang ribulto. Kaya siguro ganoon yung Santo Niño sa amin ay dahil marami na rin itong na-witness na away at gulo na nangyari sa loob ng bahay namin dahil na rin sa tatay kong abusado. Patawarin man po ako na mga tigapakinig ninyo o hindi, pero sa ngayon wala na po akong sinasamahang relihiyon. Hindi na rin po ako gaanong takot sa mga ribo-ribulto lalo na sa Santo Niño. At medyo naging okay na rin ang pagtulog ko. Hindi na rin gaanong kaagresibo ang tatay ko dahil may edad na rin po siya at takot na siya sa amin dahil marunong na kaming mag-stand up para sa amin at sa nanay namin. Kapit lang kayo Sir Red sa matigas dahil marami pa po akong gustong ikwento. Pag hindi na po busy sa trabaho, isusulat ko po yung iba ko pang mga karanasan. Basta't patuloy lang po kayo magpasaya at sumama sa aming mga tigapakinig, lalo sa mga katulad kong ginagawang pampaantok o pampagising ang inyong mga stories. Maraming salamat po sa inyong Team Hilakbot, lalong-lalo na sa iyo, Sir o Kuya Red. Once again, ako po si Faye.